Magandang gabi po mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ikwalong araw na ng ating 10 days of prayer. Ang ating pong topic ngayon ay may pamagat na ibinigay mo sa amin ngayong araw ang aming pang-araw-araw na pagkain. Ang ating pong memory key text ay makikita sa Galatia 6 verse 9 to 10. Ang sabi po, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mangaghihimagod. Kaya nga, samantalang tayo ay may pagkakataon ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. So, may isa pong kwento dito na ibinahagi sa atin kung paano po naglaan ang Diyos sa kanyang buhay. So, isang araw po ay gumugol si pastor ng oras para sa pagbabudget ng kanilang pananalapi. So, matapos po niyang ibukod yung mga ikapu at ilang porsyento para sa mission at sa mga nangangailangan, ay binayaran na din po niya lahat ng mga dapat bayaran o kanilang mga gastusin sa loob ng isang buwan. So, naglaan din siya ng pera para sa matrikula or tuition fee ng kanilang anak. So, nung matapos na po ang kanyang pagbabudget, ay kinuha po ni pastor yung tuition fee na inilaan para sa kanilang anak at sumakay na po siya ng sasakyan at papunta sa school. So, nung araw po na yon at oras na yon ay malakas ang ulan. So, pagdating po niya malapit sa eskwelahan, ay napansin niya ang isang babae na tila malungkot. Huminto siya at nakita niya na ang babaeng ito ay kanyang nabinyagan ilang buwan pa lamang ang nakakalipas. So, tinanong niya ang babae at sinabi kung bakit ka malungkot. So, binahagi po ng babae yung kanyang dahilan kung bakit siya malungkot at umiiyak. So, sinabi po niya na siya at kasama ng ilang niyang mga kasamahan sa trabaho ay nawala ng hanap buhay dahil nagsara na ang kanilang kumpanya. Pagkatapos noon, siya at ang dalawang maliit niyang anak ay pinalaya sa apartment dahil hindi sila makabayad ng upa at wala na rin silang makain. So sa oras na yon ay dinala ni pastor yung babae sa grocery store at pinuno ang kariton ng pagkain. So ginamit niya yung pera na yung parte ng pera para sa tuition fee. So, habang sila ay papunta sa school, ay tinawagan niya ang may-ari ng apartment kung pwedeng ibaba yung renta ng bahay. At sa awa ng Panginoong Diyos, ay pumayag naman yung may-ari. So, yung kalahati ng upa ay kanya na ang pinatawad. Pagkatapos din nun, ay tinulungan din siya, yung babae, ng mga miyembro sa simbahan para bayaran yung kanyang kuryente at tubig. Pagkat sinabi niya sa babae na kapag bumangon ka na, ay tulungan mo rin ang iba. At ang babae ay sobrang nagpapasalamat sa kanya. Pagka-uwi niya sa bahay, sinabi niya sa kanyang asawa na nagamit niya yung pera para tulungan yung babae. So, ngunit, sinabi ng kanyang asawa ng masaya na huwag siyang mag-alala, maglalaan ang Diyos para sa tuition fee ng kanilang anak. So, pagka hapon pong yun, ng araw na yon, ay tinignan niya yung kanyang mailbox at may nakita po siyang cheque. Ang halaga ng cheque ay eksakto at kapareho sa perang ibinayad niya sa batang babae. So, ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin at higit pa kaysa sa ating pagmamalasakit sa ating mga anak. Ipinangako niya na ibibigay ang ating pangangailangan sa araw-araw. Yan po ay makikita sa Isaiah 33 verse 16. Ngunit kung ating pong papansinin ang salitang amin sa bersikulong ito, ibigay mo sa amin ang aming pang-araw-araw na tinapay. Ipinapakita nito na hindi lamang tayo dapat humingi para sa ating sarili, kundi para rin sa mga taong nasa paligid natin. Sa katunayan, malinaw ang Biblia na dapat
nating mahalin ng iba gaya ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Sinasabi din dito na dapat din tayo ay manalangin para sa iba. Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Yan ay makikita sa Galatia 6 verse 2. Ganito ang ginawa ng mga unang disipulo. Sila ay nagkakaisa sa lahat ng kanilang ginagawa. Ang ating mga panalangin ay hindi dapat makasarili, kundi upang magbigay ng pagpapala sa iba. Ang prinsipyo ng buhay ni Kristo ay dapat maging prinsipyo ng ating buhay. Dapat tayong humingi ng pagpapala mula sa Diyos upang ipamahagi sa iba. Ang kapasidad ng pagtanggap ay nananatili lamang sa pamamagitan ng pagbibigay. Hindi tayo patuloy na makakatanggap ng kayamanang panglangit nang hindi ito ibinabahagi sa mga taong nasa paligid natin. Pansinin na ang panalangin ng Panginoon ay hindi humihingi ng tinapay para sa kinabukasan, kundi para lamang sa araw na ito. Ang Israel ay maaari lamang mag-ipon ng mga mana para sa isang araw sa bawat pagkakataon. Hindi nais ng Diyos na tayo ay mag-alala para sa kinabukasan. Humingi para sa araw na ito. Humingi upang magbahagi. Nais ng Diyos na maging pagpapala tayo sa mga nasa paligid natin bago tayo mangaral ng Kanyang salita. Sa araw ng paghuhukom, hindi tatanungin ni Jesus kung nagpunta ka ba sa simbahan o gumawa ng mabuting bagay. Bagamat hindi natin dapat kaligtaan ang ating pagpunta sa simbahan at mga pagtitipon. Sasabihin niya, ako'y hubad at nauuhaw. Kung paano mo minahal ang mga tao sa paligid mo, iyon ang tunay na paraan ng pagmamahal mo sa akin. Yan ay makikita sa Mateo 25 verse 31 to 45. Tinatawagan ka ng Diyos na ipanalangin ang iyong kapitbahay, mahalin ang iyong kapwa, at maging pagpapala sa lahat ng nasa paligid mo. Ito po ang ating mensahe para sa gabing ito. Maraming salamat.